morning po. Pakigreet nga po natin ang ating katabi. Good morning. Ayan. Pakitanong po natin sa kanya, ready ka na ba? Ano po ang sagot nila? Ready na? Ready na po ba kayong magpuri sa ating Panginoon? Hallelujah! Tayo po tumayo at magpuri. Sabi po ng awitin, narito para purihin ka, lahat kami dito ay sasamba, sabay-sabay na awitan ka, tagumpay ay nakamit na. Sabihin niyo po sa katabi niyo, tara na! Tara na tayo magpuri sa ating Panginoon. Ipalakpak po ang ating mga kamay. Karangalan, ang kabutihan sa iyo.
Panginoon, sa pagkakataon na binigay niyo sa amin upang mapurihan ka at humarap, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian. But Lord, we know and we acknowledge that we don't even deserve to be in your presence, but you always lend your hand. You always reach us para mapurihan ka namin. Panginoon, lagi mong inaabot ang aming mga kamay. Lagi mong ninanais na linisin ang aming mga buhay. And it's up to us how we respond. Nasa aming Panginoon kung paano kami sasagot. And just like the people in Jerusalem, Lord, they went before and they cried, Hosanna! Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Blessed is the kingdom of our Father. Hosanna in the highest. We shout these words, O Lord. We shout glory because we want you in our lives and we want to experience more of it, more of you sa bawat oras na aming mga buhay. Kaya naman, Panginoon, hayaan mo na ilatag namin ang aming mga buhay upang iyong daanan. Hayaan mo, Panginoon, na ilatag namin ang aming mga puso upang iyong maging tahanan. Lord, we prepare your way through our lives, through our hearts. And kanina, Panginoon, natanong ko sila kung sila ay ready. Ready or not, I know that you are on the move and we're gonna see your work. We're gonna see your power here and in our lives. Today and forever. And so, Lord, let your name be glorified, your name, as we prepare your way in our lives. We've heard the revival stories of Asian and old-time glory. Spirit of God, do it again. Miracle working power, moving in signs and wonders. Spirit of God, come do it again. Prepare the way, it's coming true. Ready or not, all God's on the move. We're gonna see heaven on earth. Come, Holy Spirit, awaken your church. God, you're Just getting started. A testimony of what's to come. Spirit of God, come do it in us. Join the fate of heaven and prophesy kingdom here on earth. Spirit of
church. We read the way is coming true. Ready or not, our God's on the move. We're gonna sing heaven on earth. Come, Holy Spirit, awaken our church. This time, let us sing this part of the song as our prayer. Let's invite the Holy Spirit to move in our lives. Let's just be in deep in the presence of the Lord. Let's just feel the presence of the Lord as we declare these words, as we invite the Holy Spirit to move in this place, to sanctify us, to cleanse our hearts, to break down the walls and push back the doors. We welcome you, Holy Spirit, here in this place, in our hearts. Fire fall, wind come blow, we're ready for more, ready for more. Break down the walls, push back the doors, we're ready for more, ready for more. Fire fall, come on church, wind come blow, we're ready for more, ready for more. Break down the walls, push back the doors, we're ready. Ask the Lord to break down every wall of pride, every depression, every poverty, every law. Break down the walls, push back the doors. We're ready for more, ready for more. Fire fall, wind come down. We're ready for more. We want fire in our hearts. Break down the walls, push back the doors. We're ready for more, ready for more. Fire fall, wind come down. We're ready for more, ready for more. Break down the walls, push back the doors. We're ready for more, ready for more. Fire fall, wind come down. We're ready for more, ready for more. Break down the walls, push back the doors. We're ready for more, ready for more. It's going through, ready or not, our God's on the move. We're gonna sing heaven on earth. Come, Holy Spirit, awaken our church. To revive stories, vision and old-time glory. Spirit of God, come do it again. Yes, Lord. We heard the revival stories. We've celebrated our anniversary, O Lord, with confidence na kung paano mo kami iningatan sa mahabang panahon, Panginoon. Ganoon din ang iyong gagawin sa mga susunod pa. And Lord, today as we celebrate the Palm Sunday, the Passion Sunday, we open our hearts, O Lord, sa mga gusto mo pang gawin sa aming mga buhay. Minsan, Panginoon, hindi namin ito maintindihan. Minsan, Panginoon, hindi namin alam kung saan papunta ang mga ginagawa namin. But Lord, just like what we declared today,
walls will be break down. Doors will be pushed. At anuman, Panginoon, ang aming mga pinapanalangin, anuman, Panginoon, ang aming mga sinusumbong sa inyo, alam namin na rinig mo ang aming mga puso. Kagaya ng pagdinig mo sa mga tao na sumisigaw, no, sana. Hosanna in the highest. And Lord, hindi lamang sana maging vague words ang mga iyon. Hindi lamang mga salita na aming sinasambit para lamang may masabi kami sa inyo. Ngunit Panginoon, hayaan mo ng aming mga pusong sumigaw. Lord, thank you for being with us here today. We acknowledge the presence of your Holy Spirit that is moving within us. Thank you for this opportunity, Panginoon, na mapurihan ka at patuloy na ito ang aming inihiling sa aming pag-worship ngayon. Let your Spirit, Lord, guide us, each and every one of us. And as we hear your message today, Panginoon, sa mga awitin, sa magbibigay ng mensahe mo ngayon, Panginoon, reveal yourself in us, for us, and to us. Lord, we thank you and we praise your mighty holy name, Jesus. Amen. Amen. Annual Conference, Peganap Puketi last Wednesday, Thursday, Friday, March 20, 21 to 22. So, ang theme na po is Disciples of Christ Transforming Communities. Ginawa ko pong video PowerPoint para po mabilis. Kaso, ating kumupundi na focus kasi mabilis siya po po tayo abasa. Okay? So, yung pong total registered Adina Tangketi, mga 230 la po. Sa pakya po yan, delegates la pa. So, tamo po capacity na yan is 250. So, plus guest, inya pong ka-third day, may kita mo po 300 plus. So, sa pakpok yan ang gapuking lalang, makanya niya po kadaguliing annual mega na conference. Inya pong day 1, mika ating, ita po mag-start opening worship and episcopal address. Kita pong mensahe, address na po ni kaya katamong bishop, dinina na pong emphasis, retang apat api. Makakategorize la po as to people, program, and policy. So kita pong people, dinina na pong emphasis itang intentional discipleship as our way of life. Kaya po, continue discipling. Ita inkiya katang panawagan, makanyan mo rin po king youth na manatili tamong hawakan itang pamaging discipleship. Kapamilata na po nitang ating care group, patuloy tamang may panalangin karimbawat metong at metong. What is our primary vision po? Di ba? Ipahayag ang kaligtasan sa lahat. So through intentional discipleship po, malaya tayo pong agawa yan. And then ita pong program niya, itang community transformation is our missional commitment. Kaya po, lunguban sang balwal ban sumuyo. So, bali, continue, ita pong maging, i-transform tala, itang mag-adapt kang malagong pagbabago sa buhay ng iba. Kaya ita pong gagawang tapangatlan, ang poketi, Bible study, ganyan. Ituloy tamo po yan. Ayan, community transformation. And then ita pong policy, itang stewardship as an expression of faithfulness. So, bano tamo po na nanumaning at kaya katamo, mga lagong bagay, iba't ngan keng Ginoo. So, stewardship na is expression, yapin po itang, you cannot love without giving. So, continue giving, give,
as to kaya katamong resources, time, skills, gamitan tamong ang po yan. Ito po yung pinakakaina. And the last one, itang policy, safe sanctuary and safe spaces for children. What is the best place for us? Lalo na po kareng youth, ang po kareng anak. The church. The church. Kaya masaya tamo po, Keti, maragulay yung church tamo, marakal tamo programa, kaya patuloy talang agyagan po rin anak. Tapo yung pinaka-emphasize na. Makanya mo rin po itang young people, itang dadala ng mensahe at hamon kaya katamo nga na po, focus on working together towards a church where every young person feels valued, empowered, and equipped to lead. Kaya adwa na po that the youth want to be seen by their church leaders and their parents. So ito po yung kayadwa ng daring young people, the youth na di na talang time, panahon, kita mo pong makatwa. Makatwa kasi balo tapong ngayon, malakas siya ing laman, malakas siya ing call na ningyato karela. So manyadla mo po na bantentala, sesentala, keng panalangin na po, lalo na as a family. So, ita po, iburi ko mo emphasize. So, albentaya po, tingko pong 4 minutes video PowerPoint. Hanggang sa pag-ibig, awitin ko kabutihan ng Diyos. Kahit tapat sa habang buhay, ika'y mabuting mataglan hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ibig mo sumabay sa kasakitan, nayan ka sa gitna ng liman. Kaya aking kaibigan, huwag mo sa aking ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpatay hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti
tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapagkailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan mo. Megala po yung Holy Conferencing ang masaya, ang po pong maayos. So, in church po, pasalamat siya karing bawat metong at metong, lalo na po karing hanggang kinangwang dake po. Retang minta Kenny, mig-participate, mula po king barangay, dakal po, kinangwa. Makanyan mo rin po, retang memye sawo, financial makanyan po. Kasi kempong preparasyon in church, medyo may kagastos siya mo rin po mga 50 to 60,000. So salamat po karetang hanggang migkalub, ang po pong mig-share. In ginawa natin, ibalik na po siksikliklik umaapaw. So again, congratulations po karen kaya katamang workers, kang Pastor Mark, at inepong destino, King New Galilee, Santa Maria, Gubat. Kaya bene po, Idiconis Michelle, Tulabot. Okay? Idiconis Joy po, surely we will miss you. Milipat siya po king Shikay na ingino, balo na itang mas higit siyang kailangan ka rin. Mas kailangan niya po ning Shikay na. At kadwa, may palapit siya po king pamilya na, king Balena, king Malpitik. So kaya bene po, IDS, sichon ka rin. Again, Pastor, congratulations. Ita pong pangaritay ng Pastor Ketty. Papalakpakan niya pong malakas. Dahil po dakala salamat. Ayan po, good morning po. Patuloy tamo pong abe-abe for another conference year. Ayan po. May puriya po yung Diyos. Panupaya yung pumiyabe kayo kareng mag-struggle kasi family po itang personal and family problem po yung milyari nung bakit. Kung na po dapat detalyado. Nung bakit hindi kating mantang panamdam. Pero makanyan man na magluidya mo rin ng kaburyanan ng Diyos. Salamat po. Kadeni pong kakatamo pong announcements. Ayan po. Before that pong Wednesday, mayag katamo pong abayabya tamo pong manalangin. Natsuya ba ken? Ken pong Wednesday, tapong sa damo pong prayer circle, lalo na reta pong may train na prayer warriors. Ayan po. Ayan po, atsuya pala. Wednesday po yan. Reta pong may train na prayer warriors. Nung experience po ito talaga makabless siya. So, muntatamo po, Kenny, kay 27, 6 p.m. Na po. Tamungan po, abe-abe tamong manalangin, Kenny. In preparation po, king kakatamong celebration, King Easter, kaya be na po ini po ining agape meal. So, mag-prepare tamo pong native foods. Nung nanulaman po retang native reta, pera po kamaro. Uli, kumamang kamaro. Puwatamat dasing at sana. Kaya mga imburi. March 29, atin tamo pong 7 palabra. Ang 7 last words, alas 8 na ni ngabak. So, kaya po tala rin, tradisyon, tala po din nagagawan. And 31 po, yapin po itang kakatamong Resurrection Sunday king San Fernando Elementary School. Mag-start siya pong 4:30 a.m. Okay po. Then po, rin kakatamo pong worship stewards na maganap king Huwebes Santo, ang pong Biyernes Santo. Akit yun naman po de Lagyuyo. Okay po. Ayan, then pong communion stewards. Yun pong kakatamo pong financial updates.
Pakilawin niya po nung ating pong question, pagtalan niya po yung kakatamang treasurer. Then po itang as of March 7, March 17 lang mo po kanya din na receipt la po din. Then plus the expenses. Okay po. Happy birthday po karening kapatid tamo mag-celebrate king karelang birthday. Ayan, kay Ngening Aldongiti. Mag-celebrate siya po yung Rose Ann Pamintuan and Brian Manalili. Bukas po, 25, Jordan Atienza, Jean Rose Kaabay, Richelle Ann Bulanadi. 26, Ana Patricia Las Marinas, Kyrel Shea Gomez, Ron Gabriel Domingo. Then 27 is Mary Ann Dizon. At iba yan, kayong 28, may giyang red na eh. O yan po. So, 28, mag-celebrate yung birthday ni Lisel Bautista, Sidney Carl Calma, Jalin Calma, Jester Gorospe, Reynalyn Calma, Amara Alexandra Baluyot. Then 21, Laika Chenza, Ria Dialogo. Then 30, Robert Lerd Liwanag, and Zialin Serafica. Ayan, so sige, pagkatatalo. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang, maligayang, maligayang bati. Alaya, pakidinan niya mo sound. Hello. Ayan, sige. Ken pong March 30, Sabado, manganak niya po kapatid Asmin, niyabe tayo po kayong panalangin na po. March 30, di na lang gift, maluwad na po panalangin, niya panalangin tayo po. Abayanan tala kayong panalangin. Kay ba't mo kay March 30, din kalalakinan at tila pong breakfast fellowship. Itangabak na magagawan da po Clark. Ne po. Tapos kay pong April 6, kay ba't po ning pesta keti, king baryong iti, sumawat man mamyata mo pong blessing. Ing iglesia, ipayabot na po yung blessing ka rin. King Emmanuel Bible School, kareta pong Aita. Na po. So, deta pong scholar da ka rin. So, pantala po. Bilang bahagi na po ng kakatamong anniversary. So, ito po, dakal po salamat.
So clap your hands and wave your arms. Play the drums and then rock the guitar. So clap your hands and wave your arms. You can play the drums and then rock the guitar. Sing Hosanna, oh, oh, Hosanna, Hosanna, oh, oh, Hosanna, Hosanna, oh, oh, Hosanna, Hosanna, oh, oh, Hosanna. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. So clap your hands and wave your arms. Play the drums and then rock the guitar. Oh, clap your hands and wave your arms. You can play the drums and then rock the guitar. Sing Hosanna, oh, oh, Hosanna, Hosanna, oh, oh, Hosanna, Hosanna, oh, oh, Hosanna, Hosanna, oh, oh, Hosanna. So clap your hands and wave your arms. Play the drums and rock the Yan, good morning po. And so, makatalakad ko po ngayon uling nung atatandaan niyo na po kasi ako medyo lino. Kasi ay kami po last Christmas and balo ko rin po na balo yun na kaya kaming theme about checking pasasalamat po ne. And again, balo ko po na muna kayo kareng maging mga lagong realizations and experiences mula kareng mumunang youth na may testify na po kayo ng arapay ni. And kaya nga i-share ko na mo po itang kakong maging personal experience and itang bagay na I'm most thankful for. One thing kasi, sobrang prepared ko rin po kayo ng testimony ngayon. Mga 5 minutes po prepared. So, ay ito po. Aside po katang thankfulness ko, kareng mismong facilitators na nagginawa and mag-effort bakantang maging yung successful itang mismong camp. Kareng officers mi na halos keng church, talaga pong keng church na method kasi akalingon daw maglaging bale para kareng sarili da. And mismo kareng tao, karatang membro na mag-open kareng karelang pibabale-bale bakantang ating kaming shelter for pilang days. Totoo po na tunay kaming kinabsi. Kinabsi kami po in spirit. And syempre, literally po, kinabsi kami po karang mga nabingad kaya kami. So, ito po. Aside po kareta na balo ko na given na keng situation na ita, thankful ko po ketang fact na iya ko po mismo atsuko ka rin. As you all probably don't know, or some of you know, ali ko po metong nga tao na mag-enjoy keng kay pa maglako. So, asabi ko po kay sarili ko na kapag po CIMI makanta, ali ko po ganong excited. Kasi po, papagal ko po kayong biyahe. And
prepare gamit, makanta. So, kapag po makanta, CI na makanta. Mapagal. pero, karang ega na ganapintalan ko pong events, karang ega na ganapintalan ko pong camps. Never kaya pong niregret na atsuna ako ka rin kapag atsuna ako ka rin. Kaya pin always thankful ko. Maski na minsan, marakal ko complaints. King Pali, bal na pong ate Joyna. King Pali, King Puyat, King Marano na pa magising, wanta. Thankful ko pa rin po na atsuko ka rin kasi kahit ang time na atsuko ko yung presensya na ng Gino. Kahit ang time na atsuko ko yung presensya na ng Gino, kaya beren ka akong youth, fellow youth, din ka kaming kapatid, king aliwaliwang churches. Feel kaya po talaga itang thankfulness ko kayong Gino, thankfulness ko kareng abe ako na mamilit po talaga ako mag-attend. And thankfulness po, kareng ganang make effort baka maging possible nga ito. So, king family, king friends, king mismong church ini na make nurture ka ako. So, ito po yung things na most grateful ko po. Thank you. To God be the highest glory po. Praise Him, all creatures here below.
Tunay nga, Panginoon Diyos, Ika'y sapat na at higit pa sa aming buhay. Kung kaya, Panginoon, dahil Ikaw ay sapat na sa aming buhay, nais namin itong ipahayag sa pamamagitan ng pasasalamat sa mga handog na ito. Inihiling ko sa iyo, Panginoon Diyos, na pagpalain mo po upang lalong maging pagpapala din naman ang mga handog na ito para sa lalong ikaunlad ng iyong kaharian, ikapapahayag ng iyong pagliligtas at maipadama ang iyong pag-ibig. At sila naman na nagkaloob nito, Panginoon, ibuhos mo ang masaganang pagpapala sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ipong pamambasa king Biblia, may akat niya po king Mark chapter 11 verses 1 to 11. Yan na po ning masasabi. Ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Narating nila Jesus ang mga bayan ng Bethphage at Bethania, malapit sa may bundok ng mga Olibo. Nang papalapit na sila sa Jerusalem, pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok na pagpasok, makikita ninyo ang isang batang asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Kalagan ninyo iyon at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit nyo kinakalagan iyon, sabihin ninyong iyon ay kailangan ng Panginoon at ipabalik din niya agad." Kaya tumakad ang dalawang alagad at nakita nga nila ang batang asno sa tabi ng daan. Nakatali ito sa may pinto ng isang bahay. Nang kinakalagan na nila ang hayop, tinanong sila ng ilang nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalagan iyan?" Sumagot sila gaya ng bilin ni Jesus at hinayaan na silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang batang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, sumakay dito si Jesus. Marami ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, samantalang ang iba na may pumutol ang madahong sanga ng kahoy at iyon ang kanilang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at sa hulihan ng Jesus ay sumigaw ng ganito, "Purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang itatawag ng kaharian at ating amang si David. Purihin ang Panginoon sa kataas-taasan." Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos niyang nakita ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Bethania ng kasama ang 12 sapagkat gumagabi na noon. Ipanawanan tamo po kami, karing ama ng may basa. Is the lamp unto my feet and
Ah, si Bayo po, Maya Payabak, good morning! Ken pong, yung pong mga printed liturgy natin, pakiiwan na lang po. No? Kasi by next year, para mas maging makabuluhan ang ating pagse-celebrate ng Lenten season, susunugin po yan tapos ilalagay sa yan po yung ating Ash Wednesday. Yun po talaga yung tradisyon ng UMC. Kung yung mga kapatid natin Roman Catholic, yung kanilang nalareta, palaspas silang sa silabanda kanyan, kay ba't naning pabanwa. So itamo po, i-ofertala po, lakotala po, kabitala kaya talalam na nitang ating flower. Then next year, sila bantala at saka tala din ng itang pisilaban din ng tamo laro. So, mga tayo po. Ngayon, ita pong devotion, pang-devotion ganyan, isend ko niya po kayong group chat, panta basa niya po kayong bale, nung sakali. So, ito po yung araw na kung saan ay inaalala natin ang isa sa pinakamahalagang kasaysayan ng ating pananampalataya at ng gawain ng Diyos sa buhay ng mga tao. So, more than 2,000 years ago, ang ating Panginoong Jesucristo ay pumunta sa Jerusalem from Galilea. And knowing po na ang kanyang pagpunta sa Jerusalem ay alam niya ang kahihinatnan ng kanyang pagbabalik sa Jerusalem. Dahil doon siya hahatulan ng kamatayan. Ito po yung tinawag nating Palm Sunday, pero ang storya po, ang original po nito ay Passion Tide, ang tawag po niya. Passion Tide. Tapos, nag-evolve, pinalitan ng mga kapatid na Roman Catholic na tinawag nilang Palm Sunday at nawala na yung Passion Sunday. Pero sa totoo, tayo na mga sa United Methodist Church ay hindi po nawala yon. Kaya pansinin po ninyo yung printed liturgy nakalagay Palm/Passion. Tayo po leko itang passion. Kaya, ba't po ganon? No? Naniniwala po tayo, lalo na sa aklat na isinulat ni Mark, si John Mark, ang pangalan po, original po niyang pangalan is John Mark, ang kanyang kwento na original gospel. Ibig sabihin na original gospel, ito yung unang salin, unang pagkukwento ng kasaysayan ng ating Panginoon sa aklat na isinulat ni Mark the Evangelist. So kung mababasa po natin yung 4 na gospel, ang tawag 4 gospels, ay ang tawag nila dyan is mga evangelists. Ano po? Evangelist. Kaya sa kwento ni Mark, ayon sa kanyang nasaksihan, na inaffirm ni Matthew and Luke, kasama ni John, affirmation na yun ang totoong nangyari. Dahil sa panahong isinulat ito ni Mark, ang mga Kristiyano ay nasa ilalim ng paghihirap. Can you imagine na susulat ka ng mabuting balita sa panahon ng mabigat na pangyayari sa buhay? At ito po yung sa Psalms, ganito rin po yung kung mag-Sunday school po kayo, mababasa natin yon sa Psalms 31, yung paghihirap ng isang hari. So, ganito yung nangyari noon. Sa Gospel
according to Saint Mark, paano tutugunan ng Panginoon ng kanilang pananampalataya sa Diyos ang kanilang karanasan sa panahon ng kanilang paghihirap. Yun po yung senaryo, yun po yung context sa pangyayari ito. Napakahalaga din po kasi na malaman natin yung context. Pag sinabing context, nagawa ang isang batas na ito dahil sa pangyayari. Halimbawa, magbigay tayo ng ayuda, naging batas yun. Ano yung context nun? Ang tao hindi makalabas, ang tao walang trabaho, kaya nagbigay sila. Pero kung nakalabas na, hindi wala na. Ang tawag doon, contextualization. Sa kung ano ang nangyayari sa panahon. So sa panahong ito, naghanap sila ng katugunan. Ang Mesaya ba, ang Jesus ba na ito, ay totoong Jesus na pwedeng makatulong sa amin. Na pwedeng sandigan sa panahon ng paghihirap na kagaya nito. Sa panahon na kami pinapatay, sa panahon na kami may business na walang bumibili sapagkat hindi sila sinusuportahan ng lipunan. So ganun po yung kasaysayan nung sinulat ito ni Mark. At dahil dito, kinuwento ngayon ni Mark, ang inyong mga paghihirap, ang inyong mga karanasan ay higit pa sa naranasan ng ating Panginoon. Parang pinapaalala niya na hanuwaring paanandaman mo ngayon eh. Nahanuwaring kasalukuyan mong bayat king kaya nahanuwaring problema mo. Atin pa kayang mas mabayat na problema kaysa aking problemang akiharap na rin kaya katamong Ginoong Jesucristo. At ngayon ipepakit ni, manganib yung mateban kanita magbalik yun. Siya'y babalik doon sa Jerusalem dahil mayroon siyang gagawin ang Diyos sa kanyang pagparito. Hindi po iyon simple lang. Napakabigat po nun. Tayo nga, minsan, meron lang tayong hindi kasundo. Meron lang tayong naging nakaaway. Ayaw na nating pumunta. Kukuha niyo po ba yun? Halimbawa, ating okasyon king metong nga lugar. Uli ngay meburi, ating nga meburi, karet ang bisita na miyunan ka, nakamunta. Ito pa kaya ang ating Panginoong Jesucristo, ang kahaharapin niya ay parusa. Kaya nung ginamit nila yung triumphal entry, nung nakarating na siya sa Jerusalem, tagumpay na yon para sa lahat. Alam mo yung napagtagumpayan ng Panginoon, ang bigat na maaring harapin niya sa kanyang buhay. At dahil dito, kapatid, doon po natin makikita yung kaya nga passion. Kung wala kang passion, kung wala kang passion sa iyong ginagawa, madali kang umatras. Kami pasno, nung yung passion mo, alayukin. Kaya, in Passion Sunday, merong powerful truths about Jesus as our King. Sino ba yung Jesus na ito bilang ating hari? Yun po yung message natin ngayon. Bilang hari, sino ba si Jesus? Ayon dito sa storya, alam mo ninyo, kapag sinabi nating hari, siya yung may kapangyarihan sa lahat. Pag sinabing king, hindi ba punta ka po sa mga bansa na ang kanilang leader ay king. Siya po yung batas.
Kapag sinabi niya, yun ang batas. Parang gano'n yata yung kapahayagan ngayon. Sino ba yung king sa iyong buhay? Kaya dito po, mapapansin natin sa Mark chapter 11, verse 1 to 11, 1111 niyo pa muna, ay pinapakita ang katotohanan si Jesus ang ating hari. Yan. So, ayan po, sinabi ko kanina, pag sinabing triumphal is carried out or used in the celebration of a great victory and achievement. Kaya kapag mayroong achievement, ang tawag sa iyo is triumphal. So, used to repair something that celebrates a great victory. A great victory sa kanilang, makita lang nila yung Panginoong Yesus sa kanilang, nadaglalakad sa daan patungo sa Jerusalem. Hindi naman niyon kagaya ng ginawa natin. Muna, salamat po pala on behalf of, pakalingwang kenan din in behalf of organizing committee po ng Philippines Annual Conference, Pampango Philippines Annual Conference. Kasama po ako doon. Kami po yung organizing committee. Salamat po sa nagpagal at sa lahat po ng taga dito, yung feedback na masalubong yung respeto ng mga taga San Vicente sa mga tao narito, malaking bagay po yun. Yung magpakita ka ng smile, napakalaking bagay na yun. Kaya ako nabanggit yun, hindi kagaya ng annual conference na talagang pinag-usapan, meeting doon, meeting dito, evaluation dito, evaluation doon. Ito walang preparation. Kaya mapansin ninyo, dapat kung may preparation yan, sasabihin sana ng Panginoon, isa-jaying asno, kailangan sakyan ng kayan. Kailangan malinis siya, kailangan natin niya makanyan. Alang makanyan. Diba? At pagtakan mo, ketang presentation ng Luke and Matthew, nung karakaldeng tao, gugulisak lang. Yung karelang kukulisak, Hosanna in the highest. So ang istorya, hindi siya pinlano, kundi ang ating Panginoon mismo ang nagsalita, kailangan kong pumunta sa Jerusalem, kailangan kong lumabas dito sa Galilea upang bumalik doon. At nung papunta na siya doon, biglang-bigla, munta ka kita metong lugar, at ingasno ka rin, makataliya, kalagan me, sabihan mo kailangan nining ginu. At ibiyene keko. So, ganun po yung nangyari. Hindi po siya prepared, pero makita mo, ulitin ko po, sabi ni Matthew at ni Luke, maraming tao ang lumabas upang salubungin ang paparating na hari. Walang preparation. Sumisigaw sila ng Hosanna, Hosanna in the highest. Kaya dito po, dahil ang Panginoon ang siyang kinikilala nila, nakita nila doon, sino ba itong Jesus na ito? Sa kanyang pagsakay doon sa asno, ang napakalaking factor po ng kanyang ipinakita dito. Sa mga hari, kapag sila'y sinasalubong, nagtatagumpay sila. Ibig sabihin, kaya nga sa storya sa Biblia, kapag dumarating sila mula sa isang labanan at nanalo sila, di ba sumisigaw sila? Kaya lang, na-insecure itong si Saulo, na-insecure kay David. Nung sumisigaw sila, David nga na libo-libo la ring may apatena, king kayang pa magtagumpe, at haring Saula na dinadinalan lang mo. So, gugulisak lang ito, rin tao. Pupuryan na yung Diyos, pupuryan daw rin yung leader, kabang makasakilang kabayo. Pero, dito po, ingdaralanan ng kakatamong Ginoong Jesucristo, peaceful king. By choosing a donkey instead of a war horse, Jesus shows that His kingdom is not built on a violence or conquest. He comes in peace. Dumating po ang Panginoon upang magdala ng kapayapaan. Kumusta po yung kakatamong biyengin? As we
celebrate this Passion Sunday, kumustaya po yung kapayapaan tamo? Alam po ninyo, ang kapayapaan is not the absence of war. Uling-uling alang gulo, apining mapayapang biyita. Uling-uling tahimik, yapin po ba yung mapayapang biyita? Balo po, nang minsan, nung ka rin tahimik ka rin mapanganib. Anya po, ating kang, gamitan kaya po yung word, ating kang kalaban kayong meto nga banda, pag manahimik ya, tumakot na ka. Anya, misis tong may nahimik ya, tumakot na ako. Ano po? Joke ya mo po ito. Pag may nahimik na, so ibig sabihin, darating ang Panginoon, He comes, sabi niya, in peace. Ang kapayapaan ang dala ng Panginoon. Ano ba yung kapayapaan na yon? Maari mo lang makamit ang kapayapaan, kapatid, kapag natuto kang tumanggap ng pagkakamali at tumanggap ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad po, ang pagbibigay ng pagpapatawad ay ang tunay na diwa ng kapayapaan. Totoo po ito. Ano po, hanapin po at ulitan kayo po ini. Mahalagaya pong lagi tamong balik-balikan ini. Potang kining wapot ang magkumunyon tamo. Kaya po ababasa ita, king pinandita ini, manyatamong katapatawaran king Diyos, ananing priest o yung pastor. At sabihan tamo, mangumpisal tamo niya tawad king Diyos. Potang king lagyo ng Yesus, may patawaran kayo. Salamat king Gino. Ating kapayapaan, miyachoya kaya kayo. Diba? Kasunod din kapayapaan. Ini kasing dadala na talaga ni kakatamong Ginong Yeso Kristo, offering reconciliation and salvation to all. Not only a celebration. Ito po ang dahilan kung bakit kailangan niyang mapagwagian ang mismo ang kanyang sarili upang magkaroon ng kapayapaan, pagkakaroon ng reconciliation, at pagkakaroon ng salvation. Alam niyo po, after po, siguro nung annual conference na naganap dito, isa ako sa pinaka-busy tao. Kasi as organizing committee at the same time, secretary po ng annual conference. Pag ang isang tao, medyo pagod ang kanyang katawan. Kasama po emosyon lahat. Kaya madali kang magalit, madali kang mairita. Kasi ang dami mong iniisip. Bali po niyang sabi ng Pastor Menchu. Sabi ni Pastor Menchu, alisin ko na. Bago mo alisin, magpe-pray muna ako. Well, makatalaga kanta. Mag-pray ko. But ketang metong isumbong mo king Gino. Baloy po nung ninong sinumbong ko. Yung sarili ko. Sinumbong kay sarili ko kasi sinabi ko, nung ninuya ako para kitang kumeging mahayap akatiwala king Diyos. Ito po simbong ko. Wala pong aliwa. Kaya, itamo po, naning susumbong tamo king Diyos. O tayo subukan try sumbongin sarili tamo king Diyos, ban ganita, itamo mismo ing kapayapan, manibatan niya kaya katamo. Tamo manintun kapayapan ka rin aliwa. Manintun tamong kapayapan, king Diyos, kapamilatanan, king sarili tamo kapamilatanan ng Diyos. And let it begin with me. Kantayo pala ito. Let there be peace on earth and let it begin with me. Magsumbong kayo, magsumbong tamo king Diyos, sumbong tayo sarili tamo. Tanggapan tamo yung kamalyan tamo. Tanggapan tamo nung nanoing pwedeng ikasiranan ng sarili tamo at itamo mismong mag-create kanita alata ng aliwang sa sangkanan. Kaya nga, ang dala ng Panginoon is kapayapaan sapagkat ang hari ay dumarating nakasakay sa asno, ibig sabihin ang dala niya hindi gulo,
kundi dala niya kapayapaan sa lahat. Kung gusto niyong magkaroon ng kapayapaan, isumbong natin ang sarili natin sa Diyos. Pangalawa po, ayan po yung kanina, hindi ko nababasahin yan. Ayan. Ang paparating na ito, habang tayo nagse-celebrate nitong okasyon na ito, hindi lang ang haring ating inaalala, ang haring ating tinatanggap, kagaya ng sinabi kanina ni Brother Wayne, na isa dyan tayo, bata tanggapan tayong kikatamong Ginoo. Ang tinatanggap natin dito ay isang hari, a prophetic king. Kapag sinabi natin prophetic king, ito'y sinabi ng Panginoon na mangyayari sa takdang panahon. Balo yung po itang kalubanan nito, babasang tanan din. Itang pamanaya, masakit po yung manaya, iwari po na masakit yung manaya. Dakal po kaya katamong mayiratak yung pamanaya. Potang akupin, potang atsutamo kayong panahon ng pamanaya. Magaling tangan. Timo, ingaranasan ko po potang, naman niya Jumbo General, mga destino kaya kanita, kingkay, perpetual, keng si Kaina. Potang mamsali, potang atso kami keng si King General, uling nakaralaman niya, masusora ka karetang, karetang counter, cashier, masusora ako, uling, nung kabagal, kay batan o pangakaba, dahil hanggang kanitang kasabeming makapila ka rin, biyasa langan, dapat makanyan, dapat makanini, kasi may irita ka. Kaya po aranasan niya. Magpila kayo mo po ang eleksyon, utang melwat na kami, kapalay kayo niyo, o tayo da kanya nun, magaling tanang ang kanta. May irritable tanangan. O tayo, lawenda mo po, ganyan din kanya po ang ating mamang, o tayo kaya gawang apat, o tayo kaya gawang natling buffet, bata mabilis. Magaling tanang ang kanta eh. Kasi, tangan buri, hayaw natin yung naghihintay. Pero ang sabi nga rito, ang paghihintay ay isang magandang panugali. Be patient. Pero ang prophetic king, kapag nangyari ng lahat, kapag nilabas na ka, mipas no ka, akalingon mo na nga nitanggang di ba? Akalingon mo na nga nitang makabang pamanaya. Kasi milyari ni itang kaya kampanayan. Ang prophetic king, sabi dito, the donkeys used fulfill the prophecy. Kana, rejoice greatly, O daughter of Zion. Ito po yung, sabi na, aloud, daughter of Jerusalem, behold, your king is coming to you. Righteous and having salvation is he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Ito po ay sinabi ni Zechariah. Ilang taon pa kaming maghihintay upang ang propesiyang ito ay mangyayari. Can you imagine, more than 500 years ago, ang haba ng kanilang paghihintay, ang haba ng kanilang pananabik na darating itong propeta na ito, na mag-aahon sa kanila mula sa paghihirap. Sa panahon po ni propeta Zechariah, napakahirap din ang kalagayan ng mga Israelites. Andun sila sa tinatawag nilang Babylonian captivity. Sa panahon na napakahirap ng kanilang buhay. At siniisip nila, kailan kami makakaraos dito? Ang sabi ng Panginoong Diyos, O daughter of Zion, shout aloud. O daughter of Jerusalem, behold, your king is coming to you. Kailan mangyayari yun? Nino po yung manaya kaya katamo kapilan na kaya malyarin. Sabi ng Ginoo, panwanan da ka, tugtog king, masaganang kalat kaya kapilan kaya mangyari ni. Nung kapilan po ita, in Diyos, kapilan man late at suya lagi ketang gustong timing. Pero makanyan man, nangyari po yon noong ang ating Panginoong Yesus ay dinala nila ang isang batang asno at isinapin ang likod sa kanilang sa likod ng asno ang kanilang balabal at doon sumakay ang ating Panginoon.
Kaya, the prophecy, sabi dito, Jesus fulfilled the promises of God. Napakadaming promises ni Lord. Kailanman ang Panginoon ay hindi siya nangako ng kasiraan sa tao. Kahit sa panahon na umiiyak, naghihinagpis si Jeremiah dahil sa kanilang karanasan. Kaya nga kung meron mang propeta na crying prophet, itong si Jeremias. Siguro uling anak niya, mababayin kayang emosyon. Kikiyak niya lagi, kingarapan ng Diyos, uling akakit ng kabilyan na rin kayang kabalen. Pero sa kabila nito, walang sinabing masama ang Diyos. Ang tao lang gumagawa ng kasamaan at nagko-conclude ng mga bagay na mali. Pero ang Diyos, mayroon siyang pusong malinis, mayroon siyang isipang malinis, at ang puso at isipang malinis ay naghahanda ng isang magandang bagay sa kanyang mga taong minamahal. Nano po'y sinabi na, da kayo pa nasakitan, di nanda kayong pag-asa keng daratang. Kaya, yung Jesus, the fulfilled promise of God, nangyari ngayon. Kaya wala tayong dahilan upang hindi tayo sama-samang maglingkod sa Panginoon sapagkat ang pangako ng Diyos ay nangyari na at kasalukuyang nangyayari at meron pa siyang gagawin na mas higit sa ating mga iniisip. Ano ba kasing sinabi ng Panginoon? Kung fulfillment ang Panginoon, kung ang fulfillment ng promise ng Diyos ay si Jesus, ano ba sinabi ni Jesus? Di natang kukeni ban kanita, di nanda kayong biye. Ganap! Sabi niya sa chapter 10 ng John. Life to the fullest. Sabi ng Panginoon. Kung siya ang nangyari na ngayon, nasa right timing tayo at ang Diyos ay gumagawa ng paraan para sa atin. Sapagkat Jesus is the messianic prophecy. Ang Jesus na ating pinaglilingkuran, ang Jesus ang dahilan kung bakit tayo nagsama-sama dito, ang Jesus ang dahilan kung bakit tinanggap natin kahit walang bayad, kundi paglilingkod, simple paglilingkod, lahat yung annual conference, dahil naniniwala tayong mayroong Jesus na naging ganap para sa atin. At ang pangatlo, sabi niya, si Jesus is the fulfillment of the law. Can you imagine po kung hindi na fulfill yung law kay Jesus, napakahirap po para sa isang tao. Lalo na tayo mga Pilipino. Second-class citizen ang tawag sa atin. Sapagkat hindi tayo mga Hudyo. Tayo mga Hentil. Napakahirap sa atin noon. Nandun tayo sa labas ng templo. Yun nga, nasa loob na ng templo, hindi pa sila makapunta sa dakong kabanal-banalan, tayo pa kayang mga hentil. Subalit napakabuti ng Diyos. Lahat ng batas na maaring kinikilalang magpapatawad sa mga tao, ang Panginoong Yesus ang siyang gumanap lahat para sa atin. Sapagkat once and for all, ang kanyang buhay ang inalay niya sa atin. So, the prophecy, nangyari po yan. Kaya sa atin, kung nung panahong iyon, habang dumadaan ng Panginoon, para sa kanila, ano pa lang yun? Hope. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari. Can you imagine, hindi pa nangyayari? Parang nangyayari pa lang, pero sila nagsa-celebrate na. Mayroong kumuha ng mga balabal, yung iba dahil wala silang balabal, kumuha ng sanga ng palma, daon ng palm. Tapos, naglakad ang Panginoon kasi may mangyayari. Tayo sa panahon natin, nangyari na yon. Nangyari na yon. Kaya, anong buhay para sa ating Panginoon? Kailangan lang natin i-correct yung ating sarili para sa Diyos. Ano po? Pangatlong makita po natin dito sa ating teksto is
Jesus is a servant king. Marami pong mga leaders, talaga namang pagdaratang lalo na kareng king secular world, pwedeng kinakailangan duruko ka. Lalo na doon panahong yung ancient world. Nung manalbe kayo pong, nung manalbe Jangyum, kalwat na. Kalwat na pala. Jewel in the Palace. Sino po nanood ng Jewel in the Palace? Siguro manalbe, takan kasi popular it. Di ba, potang maraplaking karetang prinsipi, talaga gumulot hanggang malahot. Makadukulang mga niyan. King Yite King. Sabi ko, nung kaya Jesus, anyang king yung makaniniya kaya. Itang respetong atsuya pa king malawot, do kuya kamahalan, naman lawin. Makanitala po din king. Pero, napakabuti ng Diyos. Yung appreciation, yung papuri sa Diyos, kaya mas nakikita kong pinupuri natin ang Diyos sapagkat hindi siya hari na kailangan talagang irespeto natin siya na tayo lalo. Hari na gusto niyang magkaroon ng relasyon sa iyo at sa akin. Relational itong king na ito. At relational siya, a servant king. Isa siyang haring lingkod. Ala pong makanyan, king kasaysayan. Nung aliwa mo po Jesus, deng hari susuyuan la. Deng hari aliwa, pwedeng mangan kasunod ring haliwa, dapat ilamu. Letang karelang pamilya. Pero si Jesus Christ, lahat maari siyang maging kasama. Kaya nung dumating yung mga pangyayari ito, pinapakilala lang sa atin, sabi dito, Jesus humbly rides the donkey, symbolizing His willingness to serve and sacrifice for humanity. Nino po yung haring makasakeking, o kaya nino yung leader, namuntay, king metong nga lugar, ing saken na lumayang motor. Di ba makalimos niya yan? Pero makanya ning depatana. Kaya servant king. Jesus is servant king. Kaya nga, ano po yung dating natin dito? Alam mo ninyo, do not seek earthly glory, but selflessly serve God's purposes. Kahit ala nang mag-appreciate kaya kaking yatong iti, nung ingagawan mo para king Ginu, not for your own sake. Para makinabang, nune purely susuyuan niya yung Diyos. So be it. Gawan tamo. Gawan tamo po ini. Kasi ing paman yuyuking Ginu, kalupa na naman ng gawa na hanggang nanupay sa bindaring tao. Kaya, basta't siya ay naglilingkod sa Diyos, sapagkat ang glory sa mundo ay maaring, masarap yun masarap po yung pupuryen. Nino po yung bisakya kayong pupuryen, dahitangan, yakburi ko po yung pupuryen Kaya nga minsan, pata makapagsalita lang yung mayap kaya katamo, manamdaman tamo. Totoo po ito. Real talk po ito. At, tandaan ng tamo po, talangan na please din tao. Siguradong ating taong kiburike ka. Siguradong ating taong mo aplis. Sukat na yung Diyos. Sumpepaurin niya ka rin. Langan maplis din hanggang miyuranan. Pero dakala makinabang ang miyuranan. Po mga niya. Alata mo po. Nung bisa ka nga ng mag-fail, nga naning meto nga manaral, kung gusto mong mag-fail, i-please mo rin sa blang tao. Mag-fail ka sigurado kasi mo pwede nga please din ng tao. But, pag pinlis mo yung Diyos, lalo na kitang kayang parasan, kalupan na ng ginuta mong Yeso Kristo, managumpeta mo. Patatsuka kene,
to please God. Ba't gagawan mo yung kang katungkulan bilang Kristiyano? To please God. Ano po? Kaya ngayon, trending niya po, karang UMC, to sermon ng Bishop Kenny. Kanya kanong anak niya, laman ni simbahan itong Sabado. Uling iwasan yung pamamipi. Iwasan yung pamaglinis. Natural yan Nang kahit totoo ito. Kay ba't nga na itang sinabi na nginikwa patunayan, kaya ganaganang at kay simbahan Kristiyano. Kasi ako, ko pala Kristiyano, kaya tang panahon na ito. Ang galaman ako ni simbahan. Kaya po ito, nang misan manuala ako. Pero makanyan man, potang Kristiyano ka talaga. Mo pahantunan, ing appreciation na rin tao. Pero potang tatas mi sarili mo, natural panintunan mo yung appreciation. Manyaman nito Ito yung ko appreciate nung ako masaya. Potang, gang nino po kaya katamo, masaya. Dahil kahit nung makanyan, ibiyata mo naman itang appreciation. Yan ang buri sabihin, ay, bala na yung ginukya ka mag-appreciate. May pumakanyan. Kailangan, nano po yung buri na sabihin, do not seek earthly glory, but selflessly serve God's purposes. Tamo po maging man's pleaser. Kinakailangan i-please tayong Diyos, kaya katamong gagawan. Lahat ng ating ginagawa, gawin natin hindi sa mga tao, sabi ni Paul. Sapagkat nagkaroon ng problema noon sa Kolosas. Sabi ni Paul sa mga taga-Kolosas, gagawin mo ito hindi para parangalan ng tao. Gawin mo ito upang mapupurihan ng Diyos sa iyong buhay. Narito tayo to praise God, not men. Ano po? Kaya kung naglilingkod tayo para sa Diyos, sapat na yon. Kalupananitang kintatamo, sapat na at higit pa. Kung ang ating paglilingkod ay sa Diyos, tayo naglilingkod. Ayan. Siyempre, yung pangapat, dumating ang Panginoon as saving King. A saving King, the crowd spreads their garments and leafy branches on the road shouting, Hosanna! Praise God! Dalawa po yun, may slash. Ano po? Mamaya, recognize Jesus as the Messiah who brings salvation. Pag sinabi natin Hosanna, maaring dalawang bagay po yan Yung palang Hosanna, Hosanna was a common word in royal psalms. So, potang itang karing adedakala ating many batar Israel ken, deng biasa keng Hebrew. Karing palang psalms, daretang, actually, kubalo dadalit do panggangin rening psalms sa gagamitan tamo. Karelala po din, yan daman tala mo. King Bible, detang psalms. King psalms, gagamitan din po madalas ing Hosanna. Karelang word. Was common word in royal psalms, yapin po ini. Most folks understood that is to be a statement of celebration. Yan po yung Hosanna. A shout of joy and welcome. And it was, but originally it had translation that meant save us or save now. Yung pala yung original niya. Ngayon, ginagamit ngayon ng Hosanna, yung panahon ni Mark, Hosanna in the highest, purihin ng Diyos sa kaitaasan. Pero yung original niya is save us. Hosanna, save us. Kaya nung sumisigaw sila na Hosanna, mayroon silang paniniwala na mangyayari ang pagliligtas ng Diyos. Kaya nga nung sinabi ng Panginoon at alam ko nabanggit ko na ito, sabi niya, the kingdom of God is near at hand. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Gaano ba malapit? Gaano para sa iyo yung malapit at malayo? Kaya nga nung mga aitas, tutulog kay Pastor Bahis, nung kanina ito nangan nyo, kumusta yung malapit? Ay, malapit shampoo! Ay, naman kanina, boss. Kaya tayo lang kay Pastor Bahis, malapit shampoo, Pastor, masaya kami. Makanita, boses, ne? Para karela ito, malapit siya, kaya kata malaut siya. Pero ano yung malapit? Para kinggino. Metong kaya mo po, repentance mo po, yung pagitan na ng kingdom of God, king tao. The kingdom of God is near at hand. Malapit lang, malapit lang. Bakit? Ano ba yung pagitan nito? Ang pagitan nito ay pagsisisi.
paghingi ng tawad sa Panginoon at pagtanggap sa Kanya bilang tagapagligtas. Kaya sinabi natin, save us, o sana. Ano po? Kaya dito po, His entry into Jerusalem foreshadow His ultimate sacrifice on the cross for our sins. Alam po ninyo, wala pang nangyayaring crucifixion, sumisigaw na ng sana yung mga tao. Tayo mayroon ng nangyaring crucifixion more than 2,000 years ago. Sumisigaw pa ba tayo ng usana? Save us. Hindi na. Anong sinisigaw natin? Praise God. Usana, praise God. Bakit? Kasi ginawa na niya yon para sa iyo at para sa akin. Ano po? Kaya, dito po, the powerful truths about Jesus as our King, a peaceful King, ayan, a prophetic King, a servant King, and a saving King. Ano yung lesson nito sa atin? Uuwi tayo, hindi lang tayo natuto. Uuwi tayo, meron tayong dadalhing lesson. Learn to practice. Una, as a believers, first, we are part of royal family. Hindi, kagaya na sinabi natin, hindi ka na alien ngayon sa Panginoon, kundi bahagi ka na ng pamilya ng Diyos. Bahagi na tayo na, we represent Jesus as King of Kings in our lives. Uwi tayo ngayon mula dito, tayo ang representative ng Diyos na hari ng mga hari. At bilang representative, paano tayo magiging representative ng Diyos? Just as the donkey carried Jesus into Jerusalem, we carry His message of love. Muli tamo po, dadalan tayong mensahe na ng Diyos. Mensahe na ng lugod. Mensahe na ng pamamatawad. At mensahe na ng pag-asa. Karang sablang tao. Ang katanda kayo pong talakad. Let us worship God as we sing Hosanna. At nung burita mo pong tanggapan tayong may giting Diyos as King of Kings, pwede tayong pong lumapit, abi-abi tamo pong manalangin. You're shouting Hosanna because we want you to save us. We want to experience more of you. Experience your saving. We worship you. Here are the church. With their voices. Hallelujah. I see His love and mercy, washing over all our sins. To people sing, to people sing. Come on, church, lift your voices. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Come on, lift your voices. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
Aming Panginoon, pinanggagalingan ng buhay ng kalakasan. Nais po naming balikan ngayon sa aming pagkakatipon sa iyo. Nais naming tingnan ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal sa panahon maging manganib man ang iyong buhay, marami kang napagtagumpayan upang sa panahon namin maranasan namin higit sa lahat ang iyong pagmamahal. Habang pinagdiriwang namin, Panginoon, itong Palm Sunday, makita namin, Panginoon, ang iyong passion na pwede mo namang hindi gawin yun para sa amin. Pwede mong talikuran yun. Subalit dahil sa iyong passion, ginawa mo iyon para sa amin. At sino kami upang hindi namin iyon makita, di namin iyon kilalanin sa aming buhay. Kung kaya sa oras na ito, aming Diyos, mapagpalang Ama, narito po sila. Nakaluhod, nakatayo, lumapit nasa kanilang mga upuan, nasa kanilang mga tahanan, nasa kanilang trabaho. Sama-sama kami, Panginoon Diyos, kagaya ng aming inawit, pinapahayag namin ang pinakamataas na papuri. At nakikita namin, Panginoon Diyos, ang revival sa amin ngayon dahil lumalapit kami sa iyo ng may pagpapakumbaba with on our knees, O Lord. Pakinggan mo po ang bawat tinig ngayon ng iyong mga anak. Maaring iba't iba ang kanilang mga sinasabi sa iyo sa kanilang karanasan. Subalit higit sa lahat, nais namin munang isumbong ang aming sarili sa iyo. Naging mapagmalabis kami, Panginoon Diyos, napuno kami ng galit, napuno kami, Panginoon, minsan ng insecurities dahil sa pagpapalang nakakamit ng ibang tao at nagiging lungkot sa amin. Lord, tulungan mo po kaming makiselebrate sa mga pinagpapala. Tulungan mo po kami, Panginoon Diyos, na makibahagi sa kalungkutan ng mga naghihinagpis na ngayon, Panginoon Diyos, ay mawawalan ng lugar sa amin anumang galit, anumang hinanakit, anumang insecurity sa aming buhay upang malaya naming ipahayag sa iyo, Panginoon Diyos, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, sa kanilang pananalangin, sa aming pagsamasamang pananalangin, sinusumbong namin ang aming sarili, Panginoon. Kung maaari, ano man ang aming pagkukulang, ano man ang aming naging kalabisan, patawarin mo po kami, Panginoon. Linisin mo po ang aming puso't isipan. Kagaya ng isipan mo, kagaya ng iyong puso. Salamat po, aming Ama. Salamat po, aming mapagpalang Diyos. Samahan mo ang bawat isa sa kanilang trabaho. Meron man silang suliranin, lagi naming isaisip, mas mabigat ang iyong kinaharap. Namatay ka hindi kagaya ng isang bayani. Namatay ka tulad ng isang makasalanan, tulad ng isang kriminal. Subalit, kapahayagan yun ng iyong pagmamahal. Aming Diyos, pagpalain mo sila sa kanilang pamilya. Pagpalain mo sila, Panginoon Diyos, sa kanilang mga trabaho. I-compensate mo, Panginoon Diyos, ang kanilang pagpapagal para sa iyo. Yes, Lord. Nais naming
lumapit sa iyo higit sa lahat para sa aming mga mahal sa buhay. Sila, Panginoon Diyos, na may karamdaman sa kanilang katawan. Sila, Panginoon Diyos, na nangangailangan ng pangangailangan sa araw-araw, Panginoon Diyos. I-provide mo po para sa kanila, Panginoon. At ipagkaloob naman ng kagalingan sa kanila na mayroong karamdaman. Sila, Panginoon Diyos, na nagsa-celebrate ng kanilang birthday, Lord, tanggapin mo po yung pasasalamat. At nagkakaisa kami, Panginoon Diyos, na idinadalangin ang bawat may kahilingan ngayon. Lord, buksan mo po ang iyong pandinig para sa Kanya. Ibuhos mo po, Panginoon Diyos, ang iyong masaganang pagpapala upang tanggapin ang pagpapala na nanggagaling sa kalangitan upang umagos sa bawat isa sa amin. Kasama naming dinadalangin, Panginoon Diyos, si kapatid na Hasmin na sa darating na Sabado ay pagkakalob mo na sa kanila ang regalong matagal na nilang inihintay sa tamang panahon. Pagpalain mo siya, Panginoon Diyos. Nawa ang iyong patnubay ang siyang gagabay sa kanya. At kami naman, Panginoon Diyos, na narito, nagkakaisa kami rin na nanalangin para sa iglesyang ito sa mga darating pang mga araw, sa mga activities. At salamat din, Panginoon Diyos, sa iyong mga ginamit sa oras na ito, ang worship team, ang lahat, Panginoon Diyos, ng mga acolytes, Panginoon, lahat ng narito, Panginoon Diyos. Pagpalain mo nga siya, Panginoon. Maranasan kanya sa kanyang buhay, kasama ng bansa na aming tinitirhan hanggang sa panahon sa lugar na ito na Barangay San Vicente. Samahan mo kami, Panginoon Diyos. Maraming salamat po at kami naman ay uuwi pansamantalang maghihiwalay. Lagi naming tatandaan, lagi namin sa puso at sa isip na kami ay bahagi ng royal family, na ikaw ang aming ama at kami ang iyong mga anak. At kami ang tagapagdala ng mabuting balita sa lahat. Salamat po, Panginoon Diyos, ang inyong kabutihan ang siyang mag-ari sa amin. Lahat ng ito ay aking inihiling na may pasasalamat, na may pagtitiwalang tatanggapin sa pangalan ni Jesus. At ngayon, tanggapin nating lahat ang masaganang pagpapala ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, na siyang sumaating lahat para sa isang buhay na ganap, buhay na naglilingkod, buhay na nagkaasam ng kabanalan, ngayon hanggang sa magpawalang hanggan. Amen.